Inisyuhan ng sabina ni Senate Committee on Public Services Chair at Senador Raffy Tulfo ang joint venture agreement ng Prime Water at local water districts kasunod ng questionableng kontrata. Yan ang ulat ni Vel Custodio. The committee is hereby ordered to issue a subpoena duces tecum to the officers of Prime Water to bring all pertinent joint venture agreements between Prime Water and concerns water district. Ito ang sinabi ng chairman ng Committee on Public Service na si Senator Raffy Tulfo matapos ang umunoy questionableng mga kontrata at naluging local water districts sa joint venture agreement ng Prime Water Infrastructure Corporation. Sa presentation ni Senator Raffy Tulfo, ipinakita niya ang pagbagsak ng net income ng water district na may JVA sa Prime Water. Hindi rin naabot ng posted performance bond ang required amount batay sa report ng Commission on Audit noong 2023. Then for Dasmariñas Water District, a bond of just 9.5 million pesos was posted, far below the required. Ito na. Nakakasakit ng ulo. Magkakamay din po kayo rito. Ang bond na required sa Dasmariñas Water District ay 775 million. Pero ang bond na pinost lamang ay 9.5 million. Dumipensa naman ng pamahala ang lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan sa pagbayad ng water district sa joint venture agreement sa Prime Water. Gayong bago ang JVA sa Prime Water ay isa ang lungsod sa may pinakamagandang serbisyo ng tubig sa bansa. Ayon sa representative ng San Jose del Monte LGU, lumalaki na kasi ang populasyon ng consumers sa tubig kaya pumayag sila sa JVA. Mga reklamo ng Prime Water came only during the pandemic time in San Jose del Monte. That was 2020. Pero even before pandemic sa ibang mga lugar, may mga reklamo na, sir. You should have done due diligence. Na nag-imbestiga kayo. Question din ni Tulfo ang delay sa approval ng water safety plan. Gayong makikita ng hindi naligtas ang kulay putik na tubig mula sa gripo ng ilang lugar na sineserbisyohan ng Prime Water. Aminado naman ang Local Water Utilities Administration na kulang sila sa manpower at sa pangil upang kilatisin ang kontrata ng JVA ng Prime Water at local water districts. We did not have jurisdiction or power to settle actual controversies. Wala pong ganon. Rate setting lang po kami and regulation. So yung issues on their contracts, hindi po namin pwedeng buksan. Batay sa Private-Public Partnership Code, kapag ang proyekto ay 15 billion pesos pataas, ang NEDA ang dapat mag-review at mag-aproba. Pero kung mas mababa ito sa 15 bilyong piso, ang implementing agency ang susuri nito. Sino ba namang Poncio Pilatong Kengkoy ang may pakanan itong PPP code na to? Saan ka makita ang 15 billion pesos na project, total project, sa isang lugar? Of course, wala. So ang mangyari, lahat ng mga proyekto from now on, they will no longer be subject to review. Yung PPP Center po ay pwedeng tulungan ng IA to do a detailed evaluation. Ang isa pong bagong nilagay sa PPP code, yung negotiation gagawin bago i-approve. Sinong head ng IA? So for let's say it's a water district. Exactly, local water district. Local water. O sila din mag-approve, sila din yung may say. Binigay nyo rin doon sa local water district. Pero at this point po, yung final contract, because it's considered as a national project, ang magre-review po ng kontrata ay tatlo. Ang PPP Center, ang Statutory Council, which may be the OGCC or the OSP. Pero yung head ng IA po, ay yung local water district. Yes po. Na meron pong say dahil po siya ang head. Opo. O di po ba? I rest my case. Huwag na ko kayong humirit. Patuloy na pag-aaralan ng komite ang mga kontrata sa joint venture agreement sa mga susunod na pagdinig. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.